A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message.
dalawang bagay na yan ay dala natin sa bawat aspekto ng buhay. Halimbawa, siyempre, nag-aaral ka. Nakikinig ba kayo? Pag nag-aaral ka at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at ng kanyang katuwiran, alam mo, nag-aaral ka ng mahusay. Correct? Kapag ikay magtatrabaho, employed ka, at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at ang kanyang katuwiran, alam niyo ba, magtatrabaho ka ng mahusay. Nakikinig kayo? Ibig sabihin yung pangunguna niya ay ginagawa mo sa buhay. You see? At dahil ikay nagtatrabaho sa pangunguna ng Panginoon at sa kanyang katuwiran, you know what? Hindi ka man dadaya. Pag ina-praise ka, abay magaling. Okay? Alam niyo mga kapatid, marami din akong naging under ng mga subordinates. Kapag nag-a-appraise ako, ang unang tinitinan ko attitude. You see that? Okay. At mga kapatid, kinakailangan, ganun dala natin. Pag magmininegosyo ka, ang dala mo din, yung pangunguna ng ating Panginoon at hindi ka mandadaya. Hindi ka magiging dishonest. Tama ba? Hindi ka manggugulang. Magiging tapat ka. Tama ba? And then, yung kanyang righteousness ay dala mo din. Alam mo mangyayari? Abay, magiging maganda business mo. Tama ba? Halimbawa, magkakaroon ka ng paglilingkod sa bayan. Okay? Ikaw ay magiging kung anong posisyon mo at dala mo ang pangunguna ng Panginoon at sa kanyang katuwiran. Abay, mga kapatid, hindi ka magiging kurap. Tama ba? Ano ang magiging bunga niyan? Ang magiging bunga niyan, yung mga bagay na material ay idadagdag sa iyo. Hindi ka na kinakailan maging kurap. Naintindihan niyo ba yon? So, ibig sabihin, itong sinasabi ng Panginoon ay hindi bagay na negatibo at passive. Hindi naman ibig sabihin, unahin mo ang kalooban ng Panginoon, unahin mo ang kanyang pangunguna, unahin mo ang kanyang katuwiran, tapos titiwawang ka na ganyan. Sige, Panginoon, uunahin kita. Abay, hindi ka pagpapalain nun. Dadalhin mo yan in practice sa buhay mo. Kaya lahat ng mga bagay ay idadagdag sa iyo. You understand? Amen ba? O, ano ka? Estudyante ka? Negosyante ka? Empleyado ka? Businessman ka? Dalhin mo lahat yan, mga kapatid. And kapag dinala mo ng may pag-iingat yan, sigurado. Alam niyo yung mga Israelitas, nakausap ko, meron ako nung araw na barkada. Kasi nung araw, nung ako nasa Abesco pa, meron kaming isang linya ng brand ng mga equipment, mga instruments, na ang brand ay Tabor. T-A-B-O-R. Mga instrument yun, mga frequency counters, mga function generators, gawa sa Israel. Yung pinaka-director noon, pumunta sa Pilipinas, naging kaibigan ko. Okay? Sabi ko sa kanya, nung araw, siyempre, 1980s. Okay? Siyempre, ang Israel nung araw, umaangat pa lang eh. Hindi pa katulad ngayon. Pero balitang-balita na, sapagkat nagkaroon ng gera, 1967, nanalo sila. Okay? Pero nagiging, ng Israel. Sabi ko sa kanya do you believe that you will have peace in Israel? Sabi niya, I have to believe it. Otherwise, I will not stay in Israel. O nga naman pala, no? Okay? But it seems to me that whatever you do in business, whatever you do, in all your areas, ang dami niyong scientists. Okay? Ang dami niyong mga dalubhasa. Alam niyo, sa totoo lang, per capita, ang pinakamaraming na-contribute sa buong mundo, mga Israelitas, mga scientifico. Okay? But how come it seems that whatever you do, you're blessed? Okay? Compared to Chinese, yung mga negosyante, yung mga Chinese. Sabi kong ganyan pag pinagtabi ang isang Jew at ang isang Chinese, alam niyo ba, maaangatan yung Chinese. Kaya maraming galit sa mga Jews Do you realize this? Ang liit-liit na bansa,
Tama yung nangyayari ngayon sa kanila. Ang liit-liit na bansa, ba't ganun na lang ang impact sa buong mundo? Why? Ang sagot niya sa akin na ito. You know why? Because we do business according to the Torah. If we do business according to the Torah, we will be blessed because that's the promise of God. Pambihira, no? Di ba? Nakikinig ba kayo? Pangako ng Panginoon niyo sa Deuteronomy. Are you listening? O, buksan niyo. Book of Deuteronomy. Bigla akong naisip ngayon eh. Okay? Pag gagawin nating maingat, mga kapatid, ang bilin niya, Deuteronomy chapter 26. Puntahan natin para, just for reference, kung meron tayong mapupulot dito. Ha? Deuteronomy chapter 26, yung bandang dulo. Okay. Ang sabi dito, This day the Lord thy God hath commanded thee, verse 16, to do these statutes and judgment. Thou shalt therefore keep and do them with all thine heart and with all thy soul. Thou hast avouched the Lord this day to be thy God, to walk in his ways, and to keep his statutes and his commandments and his judgments, and to hearken unto his voice, his law. And the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments, and to make thee high above all nations, which he hath made in praise, in name, in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. Ano ang condition? You do my commandments. Nakikinig ba tayo? Mga kapatid, it's not by way of association. Tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa association. Mahilig tayong kumapit. Parang, kapit kami sa iyo. Alam mo, ano lang yan eh. Yung padri-padrino lang yan. Pag may padrino ka, okay ka. Ito walang padrino rito. Mga kapatid, talagang masusi nilang sinusunod ang salita ng Diyos. You realize this? Kaya kahit na mga young people, ng mga Jews, talagang sinusuri sila ng kanilang mga magulang kung paano nila alam ang writings ni Moses at paano nila ginagawa sa kanilang buhay. Mga kapatid, kahit di sila naniniwala kay Kristo, okay? Nireject nila ang Panginoong Jesucristo eh. Totoo yan, hanggang ngayon. However, sa larangan ng material na bagay, effective yung pangako eh. Hindi nga sila ligtas. Naniniwala ba kayo ron? Mga kapatid kilala ko rin naman yung mga ibang businessman dito sa Pilipinas eh. Okay? Bakit sila yumaman? Hindi naman sila save eh. Pero yung uri ng kanilang pagninegosyo, may pag-iingat. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Amen ba? Teka muna, pero hindi ko preaching yan eh. Okay, balikan natin. Lalo na sa ating mga ligtas. For by grace ye are saved through faith. At minsan, talagang tuwan-tuwa tayo. Save na ako. I have now that assurance of heaven I have now. Yun lang. Pero teka muna, you forget that in verse 10, ang sabi, we are His workmanship. Mga kapatid, tayo as an ecclesia. We. Kasi ito'y in-address sa Efeso. Yung church sa Efeso. We are His workmanship. We. Marami tayo. Pero isang workmanship. Are you listening? Hindi workmanships. Realize that. And our being such, we were created in Christ Jesus unto what? Good works. Plural works. Which God hath ordained that we should walk in what? In them. Sino yung them? Good works. Kasi marami. At ang bawat good work ay nagsisimula sa biyaya ng Panginoon. Manifold ang biyaya ng Panginoon eh. Okay? Till we all come, tayo lahat.
in the unity of the faith, unto the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, that we henceforth be no more children tossed to and fro, but speaking the truth in love, together may grow up into Him in all things. All things. Grow up in all things. Kasama na dyan, in all good works. Are you listening? Ha? Oo nga, meron tayong paglago sa ating mga sarili, lumalago ang ating mga members, lumalago ang ating kaisipan, ang ating brain, lumalago ang ating kakayanan. Pero mga kapatid, lumalago din tayo sa bawat paglilingkod kasama ang pagkakaloob. Tama ba? Amen? Oh, kasama yan doon. Which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together. That's what we are. Ayan, naririyan yung ating mga nasa Italy, mga iba't ibang lugar. Tayo bilang eklesiya, every member, no, we are being made to fit, joined together, even compacted by that which every joint supplies. Ayun, no, every joint supplies. Ibig sabihin, yung supply na yan, good work yan. According to the effectual working in the measure of every member. Mga kapatid, may sukat ang bawat isa sa atin. You understand? Kaya ganito na lang ang mensaheng ito. At bilang may sukat ang bawat isa, siyempre, iba-iba naman tayo. May bata, mayroong may edad, mayroong maraming kakayanan, mayroong kaunting kakayanan, pero pag pinagsama-sama mo, lumalago yung buong katawan unto the edifying of itself in love. Pero lahat ay nagkakaloob. Lahat nagsusupply. Nakikinig ba tayo? At ang sabi ni Apostle Paul, sa lahat naman ng bagay, nag-uumapaw kayo eh. You can supply everything. However, you should see to it that you abound in this grace also. Abound in the grace of giving. Ganun pala yung pastor? Yes. Kaya mga kapatid, itong salitang ito, itong pagpapahayag na tinuturuan tayo na bawat isa sa atin may pagkakaloob. Listen, ulitin ko, bawat isa sa atin may pagkakaloob. And that should be abounding. Okay. Now, ito'y in-outline ko ng ganito. Bakit po? We need to understand kung ano ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Hindi tayo gumagawa dito ng gusto lang natin. Good? Kahit meron tayong pagkakaloob, sang-ayon sa pangangailangan, sang-ayon sa proyekto, pero mga kapatid, ibinabagay natin ang lahat sa kung anong masasabi natin at tatayuan natin na biblical giving. Tama po? Okay. Para ang paglago natin ay paglago kay Kristo. Hindi katulad ng mga iba. Now, ang sabi dito sa 1 Peter, no, chapter 4 and verse 10. Anong sabi diyan? As every man, now that does not refer to yung mga lalaki, hindi. Every man, bawat tao. As every man hath received the gift. Which gift? The manifold grace. Lahat tayo. The gift of grace. Even so, minister the same one to another. So, iserve natin ang sa bawat isa, one to another, the gifting. Why? As good stewards. Marami. Every man, tapos marami, pinagsama-sama. Ibig sabihin, lahat tayo, we are stewards. And being a work, no, the whole work is one steward. Okay? Therefore, ulitin, as we abound in everything in faith, see that ye abound in this grace also. Mag-abound daw tayo sa uri ng ating pangangalaga in our being stewards
of such grace. You understand? Kaya itong lesson na ito is all about how we are raised in the matter of the stewardship of the grace of God, of the equipping that we receive, no, na particularly grace of giving. Good? Ang bawat mananampalataya, ang bawat taong may Kristo sa puso, meron tayong biyayang magkaloob. As in lahat. Nakikinig ba kayo? Biyayang magkaloob. Okay? Now, marami tayong pinagkakaloob. Nagkakaloob tayo ng oras, nagkakaloob tayo ng panahon, nagkakaloob tayo ng lakas, nagkakaloob tayo ng abilidad. Tama ba? Nagkakaloob tayo ng maraming bagay. Okay? Kasama na po dyan ang pagkakaloob ng material. Amen? Pero, teka muna, ang pinakamasakit sa subject na yan, yung pagkakaloob ng material. Tama? Halimbawa, sabi mo, kulang ako sa pansin. O sige, bigyan ka ng pansin. Magkakaloob ako sa'yo ng pansin. Minsan, pansit ang kailangan. Okay. Pero alam nyo, sanay tayo na, o sige, parang bang, nagkaloob na ako ng ng pagod ko, ng ganito. Magkakaloob pa ako ng material. Kaya nga ang sabi ni Paul, you should abound in this grace also. Pagbabasahin niyo yung 2 Corinthians chapter 8, magmula sa verse 1, yung buong chapter 8, buong chapter 9, basahin niyo, assignment niyo yan. Amen? Can you read that? Yes, basahin natin. Okay. Alam niyo po, ang ating Panginoon sa kanyang salita ay naglatag sa atin ng mga sukat. Kasi ang ating Panginoon, pag merong tayong ibibigay, alam niya kung anong binigay at alam din niya kung anong natira. Amen? Okay. Lahat tayo, gusto natin that God provides for us. Tama ba? But how does God provide for us? How? Is God a provider? Of course. Kaya nga nananalangin tayo eh. But how does God provide for us? Gumagamit ang Panginoon to provide for us, no? Mga bagay-bagay, no, na nanggagaling din sa mga tao. Halimbawa, Panginoon, bigyan mo pa ako ng makakain. Hindi naman mahuhulog sa yung tinapay galing sa langit. Tama? Right? Ibig sabihin, yung biyaya niya, no, sa pamamagitan ng biyaya niya, magbibigay siya ng kakayanan sa mga tao na halimbawa, magtanim siguro ng bigas o magtanim ng wheat, tapos may aani, okay? Tapos ipoprocess yung wheat, no? Tapos imimil, pagkatapos, gagawing harina, di ba? Harina. Tapos may bibilin. Lahat yung mga prosesong yan, galing sa kakayanan, galing sa Panginoon. Tama? Okay. Ngayon, nananalangin ka, Panginoon, bigyan mo nga ako ng makakain sa araw-araw. Baka minsan yung kaibigan mo, babaunan ka. Sabi, Panginoon, salamat po. Di ba? Ganun, ano? Meron akong makakain. Diniliver sa iyo. Meron daw, sabi ni tatay nung araw, merong isang matandang babae na balo. Nananalangin siya palagi. Nakabukas, parang si Daniel, nakabukas yung bintana. Palagi niya sinasabi, Lord, give me a daily bread. Yan, ganyan. Merong mga nakarinig sa kanya nun sa baba ng mga binatilyon, makukulit. Nananalangin na naman si Lola. Halika, batuhin natin ang bagete. Yung bagete na mahabang ganyan. Binato nila. Pa! Pumasok sa bintana, bumagsak. Kinuha ng Lola yung bagete. Alin yung bagete? Yung mahabang tinapay. Masarap yun eh. Yan. Pagkatapos sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sapagkat ako'y binigyan mo ng tinapay na aking panalangin. Sabi niya, Hoy Lola, sa amin galing yan. Binato namin yan sa iyo, no? Diyos. Sabi nung Lola, alam nyo, kahit demonyo pa nag-deliver nito,
ang nagpadala nito ang aking Panginoon. Ganun lang yun eh. Naintindihan niyo ba yung sinasabi? Okay? Ibig sabihin, ang practical na bagay, ginagamit ng Panginoon ang mga tao upang maging daloy ng provision niya. We all want provision. Correct? Oh, lahat naman tayo nang hihingi eh. Di ba? Oh. Anyway, pero ito yung provision. Give, and it shall be given unto you. Ayun, no? Di ba? Tingnan niyo maigi. Magkaloob ka at ipapagkaloob sa iyo sang-ayon sa iyong pagbibigay. Kanina nakita natin he that soweth sparingly, sparing din ng balik. He that sows bountifully, bountifully din ang balik. Tama? Kaya sabi dito, give. At kung paano kang nagkaloob, ibibigay din naman sa iyo. Tama? O, tingnan niyo mga sukat dito. Paano siya ipagkakaloob? The provisions of God come to us in several measures. Una, good measure. May kama. Tamang sukat. Correct? Ikalawa, pressed down measure. Ikatlo, shaken together measure. Yun. Ikaapat, running over measure. Yan ang mga sukat kung paano ang ating Panginoon ay nagpo-provide base sa kung paano din tayo nagkakaloob. Are you listening? Mga kapatid, hindi mo pwedeng pasubalian ito. Yan eh. Good? Oh. Yung mga nag-aaral sa inyo, kapag tingi ka mag-aral, tingi din ang grade mo. Tama, no? Right? Pero pag buhos ka, talagang dibdiban ka, talagang dibdiban din talaga. Yung grade mo magiging maayos. Tama? Oh. Ganun yan. Anyway, kaya ang sukat ng provision ng Panginoon sa atin ay apat. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Pero teka muna, sang-ayon yan sa kung paano tayo magkaloob. Ibig sabihin, if we would be provided good measure, there should also be good measure giving. Tama? If we would be provided with pressed down measure, there should also be pressed down giving. Correct? If we will be provided with shaken together measure, provision, we should also give na merong shaken together. If we will be provided with running over, dapat may running over giving din tayo. Ang picture nito, kasi kayo, hindi ninyo na inabot yung mga, pag bumibili ka ng bigas, hindi nyo na inabot yung ganta. Alam niyo yung ganta? Ha? Yun yung merong kahon na, di ba? Salop. No? Salop. Kasi ang alam niyo sa salop, yung pagpuno na ang salop. Pelikula yun. Pero nung araw, kapag bumibili ng bigas, ang sinusukat, ang panukat yung salop. Okay. Ngayon, ang gagawin niya, sige, ibubuhos yung bigas. Okay? Pagkatapos merong panghawi, yun. Yun ang good measure. Good measure. Ayun. Pero teka muna, minsan, ang sasabihin, teka muna siyempre may mga hangin-hangin yun sa loob Medyo, ganunin mo ng konti para lumubog pa yung bigas, di ba? Oo. Pag binigyan mo ng ganyan, medyo bababa yung bigas, magdadagdag ka na naman. Di ba? Okay. So, gaganunin na naman. At least na-press down na. Hindi pa tapos. Yung iba, teka, ginanyan mo lang, siyempre, parang napuwersa lang yon. Pwede bang alugin? Habang inaalog mo yung bawat grain,
Sumisiksik ng husto. Bumababa ulit yung bigas, yung sukat. Pupunuin na naman yon. Di ba? Okay na. May diniin na, sinake na, bababa yun, syempre. Tapos, yun na, okay, magandang sukat. Teka muna. Pwede bang ang sukat, wag mo nang hawiin, yung running over na. Heaping. Yun na ibigay mo sa akin. Pero sasabihin sa iyo ng nagtitinda ng bigas, lugi na ako dyan, hoy, ano ko ba? Hindi naman ako Diyos. Pero ang Diyos, handang magbigay ng ganun eh. Tama? You see, yan dapat ang ating matutunan. Mga kapatid, marunong ang Panginoon eh. Meron palang ganyan sa Bible? Meron. Okay? Kaya ito, good measure, pressed down, shaken together, running over. Alam niyo, nakalagay dito shall men give into your bosom. Yun, Wow! Ibig sabihin, itong men dito, nag-a-apply sa lahat ng may association. Pati boss mo. Pati kumpanya nyo. Nakikinig ba kayo? Alam niyo, experience ko yan. Nung araw, hindi ako nagkakait sa oras ko sa trabaho. Hindi ako yung uwi ng uwi, yung bang hindi pa nagtatime nakahanda na rin yung mga ibang taga-opisina namin alam niyo ang oras namin nung araw, 6 to 9. 6 to 9. 6 days a week. Pambihira naman trabaho yan, 6 days a week. Parusa talaga yon. No? Kayo ano mga trabaho niyo? Meron ba kayong 6 days a week? Hindi nga kayo talagang. Nung araw, ganun ako nagsimula. 6 days a week. 9 o'clock in the morning to 6 p.m. Binuno ko yan 15 years. Pero, hindi naman ako pwedeng umalis ng 6 o'clock Tatawagin ka, kung kailan minsan mag-aalas 5, tatawagin ko ng presidente. Kakausapin ka. Minsan alas 8 na, nandun pa ako Pero hindi ko pwedeng ipakita na. Yung sekretary ko nung araw si Eva. Oo. Siyempre, tatawagin ako ng presidente. Darating ako sa opisina ko, late na. Balik ka. Ito, gawin, yan. Sabi ni Eva, naririnig ko. Darating dito. Uuwi na lang, utos pa ng utos. Puro utos, gano'n. Eva, ano yung ginagawa mo? Wala po. Gano'n, anong tawag dyan, Yung parang, parang persado na, di ba? Gano'n ang trabaho. Pero alam nyo, aaminin ko sa inyo ito, mga kapatid. Alam ni Jimmy nung araw kung anong uri ang trabaho ko. Wala naman akong komisyon. Hindi naman ako salesman. Namamahala ako ng produkto, namamahala ako ng dibisyon. Okay? Pero alam niyo nung araw, lahat ng pribilehiyo meron ako. Ako ang unang-unang nagkaroon ng company car. Okay? At nung araw, nauntog na ako sa posisyon ko, hindi naman ako Chinese. Sabi sa akin ng anak ng may-ari RA, para ka may-ari, Sabi ko, malapit na. Kasi alam nila kung paano ako magtrabaho Okay? Alam niyo, pag year-end, pag papasko, meron akong 13th month, meron akong 14th month, meron akong 15th month, meron pa ako under the table. Kasi masisilip ng ibang empleyado Kikinig ba kayo? Iniwan ko lahat yun. Kaya nung araw nung paalis na ako kapag year-end, 6 figures. Aminin ko sa inyo yan. Nung araw, pambihira, magkano 6 figures nung araw? Nakikinig ba kayo? Ang pineprebo ko lang sa inyo, kapag hindi tayo nagkakait, men shall give to your bosom. Totoo ba ito? Totoo. Experience ko yan Practical. Pero habang tayo nagkakait, magkakait din yung tao sa atin. Tama? Tinan nyo. Nagugulat sila sapagkat, Bishop, pambihira, yung influence mo,
Abay, si former President GMA nasa Zoom. Paano mo nagawa yun? Di ba? Kahit naman sila, alam nila kung paano tayo magtrabaho eh. Ito aaminin ko sa inyo, nung araw, nung presidente siya, ayaw siya ng mga Katoliko. Okay? Ayaw siya ng mga Katoliko. Yung mga pare, no, mga Jesuit at mga estudyante, nag-threaten sila, nalalabas sila, no, at magrarally against the president. Nalaman namin yun. Nasa council ako eh. Ngayon, pwede ko na sabihin, many years ago na yun eh. Okay? Sinabi sa akin, Bishop, ano pwede natin gawin? Mukhang malaking rally ito bukas eh. Nagsama-sama na yung mga Katoliko ng mga university. Sabi ko sino ba ang dapat kausapin? Tingnan natin. Kasi di naman walang hindi pwedeng walang nangunguna dyan. So nasa Malacanang kami, alas 11 ng gabi. Sabi ko, Madam, ito naman, na-identify natin kung sino pwedeng kausapin. Hindi naman kayo makakapunta ron. Ako na. Talaga, Bishop? Baptist ako, but I can talk to them. Sige. Pero, tatawagan na lang kita kung ano mangyari. Pinuntahan ko ang provincial superior ng Jesuit. Doon sa Ateneo. Kumatok ako hating gabi. Nagpakilala ako si Bishop Abante. I'm from the office of the President. Nagulat sila. Alas 12 ng hating gabi. Nag-usap kami bilang leaders. Sabi ganyan sa akin, Bishop, yun ang gusto ng mga bata eh. Pero meron nangunguna sa kanila. Ba't natin sila pababayaan? Ang sinasabi ko lang, pwede naman magipagtalas-tasan ng presidente. And she is opening her line. Yun lang naman yun. Kaya makikiusap ako sa iyo, buksan mo rin ang linya mo. Leader din ako eh. Sige, Bishop, I'll take your word for it. Balik ako na Malacanang, alauna ng umaga. Kaya naging ganyan sa akin si former President GMA. Hindi ako nagkait. Nakikinig ba kayo? At I am telling you that because experience ko eh. Hindi yan third party. Okay? Nung araw, nagkaroon ng scam. Nagkaroon ng scam na mayroong isang tao na kumuha ng mga pondo ng gobyerno ginamit para sa sarili, yung legacy, bangko. Sabi ko kay Presidente, Madam, what do you plan to do? Ito marami na biktima. Nabiktima ang NHA, nabiktima ang POEA, nabiktima ang OFW, nabiktima ang kung ano-ano. Sabi sa akin ni Presidente, dapat magkaroon tayo ng isang mag-iimbestiga. Sige, di magbuo tayo ng investigating body. Pero Bishop, ikaw ang manguna. Ma'am? Ito, isama natin ng BSP, isama natin ng DFA, isama natin ng labor, isama natin lahat. Ikaw ang manguna. Patay. Pinangunahan ko yun. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam yan eh. But I'm telling you right now, kung ano naging, hindi na ako politiko, mga kapatid. Gratis yan. I was with the Presidential Council on Values Formation. Okay? Inimbestigahan namin ito. Ayun. Kaya nakilala ako ng Bangko Sentral. Nakilala ako ng DFA. Nakilala ako ng DOLE. Nakilala ako ng POEA. Nakilala ko ng iba't ibang ahensya, ng NHA. Ano nangyari? Dahil sa aking willingness at di ako nagkakait, nagbunga yan. Kaya nung nag-birthday ako, pumunta yung presidente at vice president dito. Naalala niyo yun? Ano yun? Iimbitahan mo lang, pupunta na? Hindi. Dapat makita nila kung ano ang contribution mo. Pero pag magkakait ka sa sarili mo, men will not give to your bosom. Do you understand? I can tell you that right now. Come on, that's 20.
Ilang taon na ba nakaraan yan? Ha? 2008? Ano na ngayon? Ha? Ilang taon na nakaraan yan? 26 years ago? Ha? 16 years ago? Can you imagine that? O at hanggang ngayon, yung contribution ko sa bagay na yan, hanggang ngayon, nagmamarka. Why? Sapagkat hindi ako nagkait. Are you listening? Mga kapatid, hindi ako nagmamalaki. Hindi ako nagtataas ng aking poder. Ang sinasabi ko lang, totoo ang Bible. Amen? Kaya kapag ang attitude mo, giving is not amount. Giving is attitude. Do you hear me? Ang problema hindi yung amount. Ang problema yung attitude. Kaya nga, purpose of heart. Amen? Kaya ayun. Kaya we should really study how to abound in this grace of giving. Kaya maliwanag yan. No? At ang application natin sa Lighthouse, na ibinabangga sa mga talatang ito, God is able to make all grace. If we abound and we are found to be faithful and stewarding His grace, He will make all grace even to abound in us. Amen ba? Subukan mo magkait ka mag-practice sa LCO. Ano mangyayari sa'yo? Wale. Tama? Di ba, Koy? Subukan mo magkait. Si Mayo practice ng practice eh. Nakita ko kanina tumutugtog dyan, naka-headset lang na ganyan eh. Pero nagpa-practice, habang nagpa-practice dito yung iba. Masipag mag-practice eh. Tama? Ganun lang yun. Pag nagkait ka kahit sa pagpa-practice. Wala. Kaya ito, if we take care to abound in this grace, what God will do is, He will make even all grace to abound in us, so that having all sufficiency in all things, we may abound to every good work even more. Now, are you seeing this? Kaninang umaga, kalahati lang ng aking introduction yung aking ibinigay sa inyo. O ito, at least, andito na tayo. Pero mga kapatid, hindi ito subject na para bang suntok sa buwan. It is true, it is real. Our God is real. His grace is real. Amen? Lalo na, okay? Our stewardship, as every man hath received the gift of grace. Make sure that you minister the same one to another. Na walang pagkakait. Why? Because we want to be good stewards of the manifold grace of God. Alam nyo, itong bagay lang na ito, pag nakuha natin ang pinaka-prinsipyo, mga kapatid, sabi ni tatay nung araw, ang bawat pangako ng salita ng Diyos ay may kaakibat na reward. Did you know that? Totoo yan. Tingnan ninyo, Proverbs chapter 3. Buksan natin sa Proverbs chapter 3. Ito wala rin ito sa aking mensahe, pero naalala ko eh. Pasensya na kayo. Ganyan talaga dito eh. Proverbs chapter 3, verse 1. Tingnan nyo ha. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Bilin yan. Huwag mong kalilimutan ang aking mga utos. Huwag mong kalilimutan ang aking mga kalooban. Tama? Oo. Isa puso mo. Anong pangako? For length of days and long life and peace shall they add to thee. Di ba? Merong
utos, merong bilin, at merong pangako. Tama? Ha? Pastor, sakitin naman ako. Oo nga, pero kasama sa kautusan ng Panginoon yung pag-iingat ng buhay. Hello? Amen? Alam niyo mga kapatid, kalimutan niyo na yung para bang kinuha ka ng Panginoon. Kinuha ng Panginoon eh. Hello? Kahit, mga kapatid, hindi pumapatay ang Panginoon. Ang pumapatay, kasalanan. Because for the wages of sin is death. Tama? Ang pumatay sa atin, kasalanan, hindi Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay. Andyan ba kayo? Kaya, lahat ng katuruan ng Panginoon, dagdag sa buhay yan. Kapag pag-iingatan mo buhay mo, tatagal ka eh. Correct? Tinatakot ako ng dalawang kapatid ko. Tol, kami nakalagpas na kami ng 70. Si Pastor Benny, 72 na. Si Pastor Herne, 70. Nag-uusap kami. RA, sabi ni Pastor Benny, ikaw na lang kung aabot ka ng 69. Naniniwala ako na kung halimbawa mag-oobserba ako ng pag-iingat, lalagpas tayo dyan. Hindi ko isisisi sa Panginoon yan. Naintindihan niyo ba? Nakikinig ba kayo? Kaya may pag-iingat tayo. Kaya wag niyo na akong pigilan magmotor. Teka, Pastor, ba't napunta sa motor? Okay. Baka ikamatay mo pa yan, Pastor. Anyway, tingnan nyo. Let not mercy and truth forsake thee. Huwag mong hahayaan ang kaawaan at katotohanan, ang kahabagan at katotohanan. Ang gawin mo sa person mo, palagi kang merong kahabagan at katotohanan. Hello? Ano yung kahabagan? Nagpapatawad ka, hoy. Tama? At meron kang katotohanan kung kumikilos ka sang-ayon sa salita ng Diyos. Bind them about thy neck and write them upon the table of thine heart. Naintindihan niyo ba? Ha? Bakit kanyo? Ba't neck? Bakit neck? Alam mo, iniisip ko, ba't neck ito, Atty. Moses eh? Bakit neck? Bind them about thy neck. Ibig sabihin meron kang parang kwintas ng kahabagan at katotohanan. Kasi mga kapatid, in most cases, yung mga naglalagay ng kwintas, naglalagay sila ng symbol ng kung ano ang malapit sa kanilang puso. Tama? Ha? Nakikita ko nga yung mga ng Israel, lahat sila mayroong nakaano dito, mga sundalo. Yun ang malapit sa puso. Ang malapit sa puso natin, kahabagan at katotohanan. Okay? Write them upon the table of thine heart. Bakit? Because the heart is deceitful above all things. At kapag ginawa natin yan, na meron tayong kahabagan at katotohanan, every decision merong kahabagan at katotohanan. Dealing sa anak, kahabagan at katotohanan. Tama? Dealing sa mga kliyente, kahabagan at katotohanan. Tama yun. Everywhere. Kaya nga ang sabi ko magsimula tayo ng movement. First of all, movement. Una sa lahat, movement. Anong una sa lahat? Ang sabi ng Bible that first of all, supplications, prayers, intercessions, giving of thanks be made for all men. Yun. Kaya sabi ko kay Senator Gringo, i-organize na natin to. Sabi niya, sige, Bishop, I'm in. Panalangin yan. Kasi lahat yan. Yan ang dapat manatili sa atin. Di ba? Ano yan? Pag sinabing supplications, ang ibig sabihin, nananaing tayo, dumadaing sa Panginoon. Parang sinasabi natin, kahit anong galing natin, hindi natin kaya. Tama? Okay. Ibinababa natin ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Kapag ikaw naman ay mananalangin, meron kang pagkilala sa kaparaanan tumungo sa Diyos. Hindi ka lumalapit sa Kanya dahil sa iyong sarili. Tama? Yan ang panalangin.
yung tinatawag na intercessions, mamamagitan. Alam niyo ngayon, wala nang tao na mamagitan. Tulak na lang ng tulak. Ako ang gusto ko mamagitan ako pag may nag-aaway, namamagitan. Okay? Ito, may sikreto pa akong sasabihin sa inyo. Ngayon, hindi na sikreto. Nung araw, si Presidente Duterte, ang tapang niya magsalita sa mga Katolikong pare. Alala niyo ba yun? Ha? As in. Sinabihan ko siya. Na-pick up pa nga ako ng ABS-CBN eh. Sabi ko, mahal na Presidente, buong paggalang po, sabi ko sa kanya, kahit po kayo Presidente, hindi kayo ministro. Hayaan nyo kami. Huwag nyo kaming turuan para maging ministro. Sinabi ko sa kanya yun. But there should be mercy and truth. Ano ang kapalit if we have mercy and truth? Ito, verse 4. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Tama? Ayan, maliwanag. Merong bilin, may pangako. Kahit may designation ka't mataas ang iyong designation, kung wala kang mercy and truth, hindi ka magiging katanggap-tanggap. Tama? Trust in the Lord with all thine heart at huwag kang umasa sa iyong sariling kaisipan. Oh. In all your ways, acknowledge Him. And what will God do? He shall direct your path. Tama? Kung punong-puno ka ng sarili mo, paano ka pa lalapit sa Panginoon? He would have nothing to do with you. Tama? Pero if you acknowledge before God, Lord, I cannot do this without you. Alam niyo mga kapatid, ang mangyayari through His Word, He will direct your path. Amen? Alam niyo, nagugulat ako eh. Minessage ko si Senator Gringo. Sabi ko, Senator, nung linggo maganda nangyari. Hindi pwedeng simula yan tapos ganun na lang. Kaya sa Thursday, mag-host ako ng lunch. Pag-usapan natin ang mga plano, let's be ready to launch itong movement na ito. Ang sabi ko, first of all movement. Sumagot sa akin. Sumagot sa akin. Ang sabi niya, Bishop, kagabi lang nag-uusap kami ni Secretary Mike. Ang sabi namin, kailangan mag-meeting tayo. Siguro baka pwedeng Webes. Maya-maya nandyan na yung text ko. Ang sinasabi ko, Webes dito sa Lighthouse Cafe. Bishop, very providential yung message. Salamat, sabi ganyan. Kita nyo, is that not a direction ng ating Panginoon? Nakikinig ba kayo? He paves the way for us. Why? Because, yun eh, lean not to your own understanding. Ito, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Huwag kang masyadong marunong sa iyong sariling paningin. Magkaroon ka ng takot sa Panginoon at lumayo ka sa kasamaan. Anong sukli sa atin? It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Ba't pambihira? Ano palang ganon? Oh, ito pa. Honor the Lord with thy substance. Magkaloob ka. And with the first fruits of all thine increase. Anong sabi? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Tell me, ano bang ibig sabihin yan? Yan ba'y coincidental lang? But is God working? Does God know? Di ba? Is He on the throne? Mga kapatid, itong mensaheng ito, it should get to where we really are.
Amen? Kaya huwag kayo magalit kapag ang preaching ay tungkol sa grace of giving. Because this subject is for our own well-being. Amen? Walang binibilin ang Panginoon sa kanyang kalooban na hindi siya kumikilos kapag naging tapat tayo. Kaya dapat magkaroon tayo ng sense. Lord, for whatever is in your word, I'll be willing to learn. Amen? I will be willing to put myself in it. Yes, meron tayong rejection. Hindi na aalis yun. But you know what? We only need to come to the Lord and say, Lord, I'm willing. Whatever it takes. O, di ba sabi ng awit? For whatever it takes to draw me closer to you, that's what I'll be willing to do. Kaya natin inawit yan. Can we be willing? Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.